Okay, so let's discuss this another controversial buzzword problem nung NHPGA nung May 2019. Pero ilang beses na rin ito naulit, yung reduction of thickness, reduction in thickness, okay, of clay, ginamang clay layer. So sige. So may labanan din to sa grammar. So a 10-meter clay, 10-meter thick layer of soft clay as an initial void ratio of 1.2. Sige, gawa natin. Gawa tayo ng figure. Ayan, 10-meter thick daw. Regardless sa width niya, right? 10-meter thick. Okay, so 10-meter thick. 10-meter thick layer of soft clay has an initial void ratio is sub O na 1.2. So nung napipi siya under compressive load applied above it, the void ratio decreased by, decreased by, nabawasan ng 1/2. 1/2 nung sarili niya, 'di ba? So ibig sabihin, syempre nabawasan din yung nabawasan ng 1/2, decreased by 1/2. O nabawasan ng 1/2, di parang kumalahati siya, tama ba? So yun yung paano natin ta-translate yan? Yung void ratio daw is nabawasan ng 1/2. So, nagkataon na parehas lang yan sa delta. Tapos yung final, no? Kumbaga, ang delta niyan ay, ang change in void ratio ay decreased by 1/2. So, 1/2 lang din siya ng original. Which is just the same na lang din. Sabi kasi decreased by 1/2 lang kasi. So, hindi magkakatalo, no? Kung 3/4 yan, so dun magkakatalo. So, 1/2 ng original void ratio, yung delta. So, ibig sabihin, ang E final ay, paano yun? Paano kapag delta? Paano kapag change? E final minus E initial. So, ayun. So, ang E initial, parang magiging na lang to. E final is equal to E sub O minus 1/2 ng E sub O. O, diba? 1 minus 1/2 lang yan. That is just 1/2 ng E sub O. So, ayun. E final ay 1/2 lang ng E sub O. Now, tanong, evaluate the reduction in thickness. May formula ka bang kinakabisado dun? Kahit wag na, basta alam mo tong volume parameter technique or itong tinatawag nating unit phase diagram. So, kilala mo na ba yan? If hindi, allow me introduce to you. Behold, the unit phase diagram. Wherein, di ba sa soil, that is composed of solids, water, and air. The three elements. So, dito lang tayo mag-focus sa volume. Kasi ang weight, automatic naman, alam na natin, negligible yung sa air. Again, negligible. Not zero, pero meron pa rin yun. Then sa water, ang weight, sige kahit, ano lang naman yan, volume times, ano ba yung weight? Unit weight times volume, di ba? So kahit dito lang tayo mag-focus sa volume, naka-multiply lang yan sa unit weight ng water pag water, unit weight naman ng, specific gravity times unit weight ng water. Di ba unit weight ng solids yan? So dito lang tayo mag-focus sa volume. Kaya tinatawag natin siyang unit phase diagram kasi yung volume ng solids can be treated as one. Pero magagamit mo lang yan kapag in-express mo sila in terms of ratio. Again, yun lang yung limitation yan or yun yung criteria na masatisfy, dapat ratio sila. For example, ano ba yung alam natin na ano bang pwede nating ratio diyan? Ito. Ano ba yung ano ulit yung Hmm, ano yun? Void ratio? Void ratio? Or yung kahit yung porosity na lang, no? Ano yung porosity? Porosity na lang tayo. Di ba ano yun? Volume of voids over total volume. Paano mo ma-express yan in terms of void ratio? Di ba? Para madaling tandaan, volume of voids. So, if ang volume ng solids ay 1, ang volume ng water ay ito, SE.
Okay, and volume ng, unahin muna natin ang voids. Volume ng solids ay 1, volume ng voids ay E. Madaling tandaan, di ba? Void ratio lang yan. Ang water ay SE, and then ang air, syempre, kahit wag mo na alalahanin yan, ano lang yan man yan, E minus SE. Di ba? So, pinactor out yung E times 1 minus S. And ang 1 minus degree of saturation ay, di ba ano yun? Air content? Ngayon, so 1 minus S, so that is yan, air. Okay, so, ayun, volume of voids ay just E. Over ang total volume ay, syempre, volume ng solids plus volume ng voids, 1 plus E. Di ba? Madaling tandaan. Alam mo ma-apply mo rin yan pagdating sa, magagamit mo pa rin yan pagdating sa compressibility. Ayun lang, isang example lang yan. At ito pa, gamitin natin yung kapag may embankment, mga tanungan. What if i-ratio natin yung volume of solids sa total volume? Ano yung volume of solids? Di ba 1 yun? Ano yung total volume? Di ba 1 plus iyon? O naalala mo ba tong formula na to? Di ba pwede yan magiging ang volume ng solids ay constant, di ba? Kapag sa embankment, di naman nababago yun. So, alam mo ba yung formula na yan? B over 1 plus E, yung depende kung ilang siya, depende kung ilang place, embankment, or sa ano pa ba? Embankment, ano yung isa? Ano yung term dun? Di ko maisip yung term. Yung meron sa embankment, yung sa kapag na-compress na, tapos yung in situ niya, borrow pit. That's it, the borrow pit. Ayan, yung borrow pit. Di ba may mga ganyang tanungan? O, di ba ano lang naman yung total volume over void ratio lang nila. I-equate mo lang yan sa V2 over 1 plus E2 and so on. Yan. O, doon siya magagamit. Though, pwede mo rin siya magamit dito kasi ito lang naman yung gagamitin din natin. Parang volume of solids lang din naman. Pero di ba area. Ito lang. Ano ba yung volume? Di ba ang volume ay ano naman yun? Area times height. Area times height. Ganun. Area times height. Since pares to sila ng area, di ba? Pares lang yun ng area. Isang ano lang yun eh. Isang soil lang yun eh. Napipinga lang. Ito, same lang sila ng area. Yung perpendicular to the page. Length L. So, pwede natin yung gagawin para V over 1 plus E. Ganun. So, volume ng initial, ganun na lang. Volume ng initial, initial E. Volume ng initial or original, E sub O na lang. V sub O over 1 plus E sub O. That is equal to volume ng final over 1 plus E sub F. Ganun. So, ang nangyari, ang volume initial ay area times initial height. Yung H na lang, capital H ko na lang para malaki. Tapos, 1 plus E sub O. And then, yung volume final ay same area, lowercase h na lang, tapos 1 plus E sub F. Di ba? Okay, so ibig sabihin, nag-cancel lang tong area. Yun lang yung nangyari. Nawala lang yung area. Ganyan ba yung kinakabisado mo? Ang tanong kasi dyan, reduction in thickness. Madali lang naman, kahit ito na lang yung input mo, shift solve mo na lang yan, di ba? Or ito banda. Ayusin nga natin. H over 1 plus E sub O is equal to H over 1 plus E sub F. Pwede na yan. Pero ang sabi ay reduction in thickness. Hindi yung final. So, reduction in thickness, yung nabawas. So, gagawin muna natin H minus H yan. Baga, ang delta H ay yung H capital, yung original minus H. Ganun. So, paano natin gagawin yan? Di ba nabigay na yung H? Nabigay na yung H minus itong delta, itong H, aayusin lang natin yan. So, that is just H over, or 1 plus E sub F. 1 plus E sub F over E sub O. 1 plus E sub O.
1 plus E sub F, 1 plus E sub O, tapos times mo na lang sa H. And that is yung reduced thickness na yan. That is the lowercase h. Little h. Ayan. So, substitute na lang natin yan. 1 plus E sub F. Pero pwede na to shift solve. Pinapakita ko lang yung derivation. 1 plus E sub O. Tapos h. O, anong gagawin mo dyan? Pwede mo ma-factor out yung h, di ba? Dinerive talaga yun. So, delta h is equal to, ito na lang, yung isa na lang isusulat ko. Factor out ko na yung yung h. So, magiging 1 minus 1 plus E sub F all over 1 plus E sub O. Then, delta h is equal to h times, ayan. Anong gagawin natin dito? May modification lang tayo dito. Gagawin lang natin dyan ay mama. 1 minus, lagay ko lang dito. At may ilalagay ako dito. Gagawin natin yung similar fractions rather. So, multiply lang ako bali ng nasa denominator ng kabila. 1 plus E sub O over 1 plus E sub O. O, para yung E sub 1 plus E sub O, mangyari na sa baba. Copy na lang 1 plus E sub O. Then yung taas ay magiging 1 plus E sub O minus 1 minus E sub F. O, diba? Nakikita mo na yung derivation. Ganito lang yan. 1 plus E sub F. O, nakikita na. So, maka-cancel lang to. 1 minus 1. 1 minus 1. Then, E sub O minus, E sub F. Pwede yan, gamitin mo. Pwede yung gamitin as E sub O minus E sub F. E sub O minus E sub F. Pwede rin, delta. 1 plus E sub O. So, yun yung reduced thickness. Ay, reduction pala. Hindi yung reduced. Yung reduced kasi, yun yung final eh. Ito, reduction, yung nabawas. Di ba? Or pwede ring H times delta E. Change in void ratio. E sub O minus E sub M. 1 plus E sub O. Ano ba yun? Direct sub. Haba ba? Iksi lang yun, no? Paka-iksi lang yan. 10 times 10 meters times delta E. O, alam naman natin na 1/2 lang din siya ng E sub O. Ano bakit ba yung E sub O? 1.2. Parang ganun, 1.5 ng E. Lagay ko na lang dito. Over 1 plus E sub O. Tama? Okay. Delta natin ay 1 E sub O lang din naman. So, ang E ay 1.2. 2.72. Right? Most nearly gives 2.727 pala. So, 2.73. Yung ganun. What if tinatanong yung reduced? Eh, di ibawas mo yan. So, original, 10. 10 minus yan, yung nabawas. Ito na yung reduced. Meron ba yan? Ito na yung reduced na value. So, ganun. Pinakita ko lang. 2.73. Ito lang yung formula. Pili ka na lang. Anong gagamitin mo? Dinerive lang natin. Gamit yung, may na-refresh ka pa. Kung nakalimutan mo yon, na-refresh ka. Okay? So, ayan siya. Though, pwede na yan dito pa lang yan. Shift solve mo na yan dito pa lang, oh. Pero h nga lang yun. Kailangan mo muna siya ibawas, no? H pa lang yun. Ito, dito, pwede na to. Ibawas mo na lang. Una mo makuha ay si Pero dapat, ito na lang kung anong given. Final void ratio ba? Yung delta. In this case kasi parehas eh. May nakita akong 1/4, ay 1/4 or 3/4 ba yun? Mas maganda yung problem na yun. Okay, so sundan natin to. That's it muna for this problem. Hope you learned something. Thank you.